Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong umaga, don't be stuck, get up. Again, I will repeat, don't be stuck, get up. Sabi ng Acts chapter 3, 1-9. Ayan po, basahin ko po sa New International Version. Yan, sa Acts chapter 3, 1-9, sabi po, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer. At 3 in the afternoon, now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Wow. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, Amen. Sa tingin niyo po, bakit isinama ang istoryang ito sa Bible? Kung walang kaugnayan ito sa buhay natin ngayon, bakit kaya kailangan pa nating pag-aralan ito kung walang mensahe ang Diyos na pinararating sa atin ngayong umagang ito? Amen? Sabi, this beautiful temple in Jerusalem is mentioned in the narrative of healing of the lame man by Peter and John in Acts chapter 3, yung nga pong binasa natin. But how ironic, because merong beautiful gate, tapos merong ding layman or crippled man. Hindi kasi ma-process sa utak ko na habang may beautiful gate, meron namang layman na namamalimos. Para kang nasa Ayala, Alabang, ang ganda-ganda ng bahay, tapos sa gate may namamalimos. Para kang nasa Hawaii, ang ganda-ganda dito sa Hawaii, pero marami ding homeless. Para kang nasa simbahan ng Quiapo, ang ganda-ganda ng simbahan, tapos may namamalimos sa labas. Di ba naaabot nila ang presensya ng Diyos sa loob ng simbahan? Ang bansa natin, ang ganda-ganda, only Christian nation in Asia, tapos ang daming naghihikahos at maraming nangangailangan ng ayuda. Bakit ika mo? Dahil pinasok na tayo o pinasok na ang Pilipinas ng mga Taliban. Alam niyo yung Taliban? Yung tagalimas ng kaban ng bayan. Yan, Taliban yun eh. Taliban, tagalimas ng kaban ng bayan. Because this man was unable to walk and therefore unable to work. Wow! Dahil nga ang lalaking ito ay hindi makalakad sa makatuwid, ay hindi makapagtrabaho. Meron lang nagdadala sa kanya para maupo sa labas lang ng templo o yung tinatawag na beautiful gate upang mamalimos. Araw-araw yon na ginawa ng Diyos, dinadala siya doon, umuupo siya sa labas, and then, namamalimos. Kaya marahil sa loob ng 40 taon o 40 years, 40 taon, araw-araw, na ginawa ng Diyos sa buhay ng lalaking ito, ay walang ibang ginawa kundi umupo sa labas na magandang gate o tinatawag na beautiful gate, sa isang pasukan na kung saan pumapasok ang sumasamba sa magandang templo sa Jerusalem. Meron siyang 3 P's o 3 P. Pupungko, papamati, at papauli. Ayan, alam niyo po ba yun? Pupungko, papamati, papauli. 40 years yun, ganun ang buhay niya. Ganyan din tayo minsan sa church eh. Kaya hindi minsan lumago ang ating pananampalataya dahil uupo, makikinig, tapos uuwi. Ayan. Ayan. Siguro na ikwento na nilang lahat ang mga kwentong barbero at mga jokes nila na paulit-ulit na lang. Siguro nagsawa na sila sa lahat ng mga kwento nila.
Siguro lahat ng mga taong dumadaon doon, lumalabas araw-araw sa Beautiful Gate, ay na-memorize na nilang lahat. Kaya mahirap talaga makipag-usap sa mga stuck people. Pati ikaw, mahahawa, magiging stuck ka na rin. Pati yung mga kausap niya doon, stuck na rin, syempre, yung mga kasama niya doon. Nakakita ba kayo, nakita niyo ba yung simbahan ng Quiapo? Ang dami doon sa gilid-gilid na yon. Siguro nasabi niya sa sarili, lahat bumalik na. Lindol, bumalik na. COVID, bumalik na. Bagyo at baha, bumalik na. Ikaw na lang ang di bumabalik. Boom. Ito ang kwento ng maraming tao ngayon. Parang layman. Napakaabala. Excuse me po. Napakaabala nila na makuha ang sapat na pera upang mabuhay at inahangad nila ang magandang buhay. Of course, hindi naman masama. Because the more you have, the more you want it. Malapit sila sa pasukan, ngunit hindi sila makapasok at maranasan ang presensya ng Diyos. Maraming naghahangad na makilala ang Diyos, ngunit baldado at hindi maabot ang Panginoon. Maaari lamang sila'y umuupo sa malapit sa pasukan at nangangarap tungkol kung ano talaga ang nasa loob ng templong iyon. This is the story of many people today. They are near the entrance, but they are unable to enter and experience it. Many long to know God, but feel crippled and unable to reach Him. They can only sit near the entrance and dream about what it would be like to enter into God's presence. Di po ba? To be able to walk and live for joy. Ang problema natin ay stagnation, stuckness, limitation, and restrictions. But we are created to move. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are created to move. Amen? Sino po sa inyo na-stuck na sa traffic? Marami sa atin, na nung panahon ng wala pang pandemic, grabe yung traffic, lalo sa EDSA. Sa hamahabang pila sa vaccination area at maging sa ayuda. Amen? Sino po sa inyo ang na-stuck sa airport? Ayan. Sino po sa inyo yung na-stuck sa door ng CR nyo dahil may LBM kayo tapos ang tagal-tagal ng mga kasama mo sa bahay na maligo? Sino sa inyo naka-experience yon? Yung na-stuck kayo sa pag-ibig, yun ang mahirap. Yung magsasara na kayo, pero hanggang ngayon wala pa rin si Mr. Right. Boom. Yung may iniintay kang tutubuin sa iyong investment, pero hanggang ngayon wala pa, na-stuck ang iyong ininvest. Kinakabahan ka na, baka scam. Yung magto 2 years na tayong lockdown, grabe talaga ang stuckness nito. But again, we are not created to be stuck. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nilikha ng Diyos para ma-stuck lang dyan. O manatili sa kinalalagyan mo. Because God created us for movement. And our God is a God of movement. Gusto ng Diyos from faith to faith. Gusto ng Diyos from strength to strength. Gusto ng Diyos from glory to glory. Amen. Nakukuha niyo na ba? Nakukuha niyo po yung message? Ako, na-enjoy ko talaga to eh. Sobrang ganda nito. Sa simula pa lang, ni-reveal na ni Lord at pinakita ni Lord that He is a God of movement. He is moving God. A working God. In Genesis chapter 1 to 3, sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without a form and void. And darkness was upon the face of deep. And tingnan niyo po, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. Ano nangyari? There was light. Grabe si Lord, no? Because we are not created to be stuck. We are created to move. Wow! In Psalm 37:23, sa King James Version, the New King James Version, sabi niya, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Ganon yun. Sabi ni Lord, the steps, tuwang-tuwa daw si Lord doon sa steps of a good man. At yun po ay in-order ng Panginoon na tayo yung mag-move. Hindi niya sinabing the stuckness, hindi niya sinabing the stagnation, hindi niya sinabing your limitation are ordered by the Lord, but the steps. Amen? Because we are created to move. Because He is a God of movement. Amen?
Kaya ang buong universe, ang planeta, ang Milky Way, ang stars, ay may kanya-kanyang movement eh. Kita niyo po? Ang araw, nakita niyo po, sa bawat umaga, lagi siyang umiiko. Amen? Ang solar system, gumagalaw ng 200 kilometers bawat segundo. Pero hindi tayo nauulog lahat. Just imagine, ang galing ng Diyos. Bawat segundo, ang average ng bilis ng pag-ikot nito ay nasa 448,000 miles per hour. Ganun kabilis yun. O kaya sa kilometer is 720,000 kilometer per hour. Pero ang galing, hindi tayo nahihilong lahat. Amen? Di ba kayo namamangha sa galing ng Diyos? Because we are in God's hand. Ang solar system ay kayang lakbayin ng halos 230 milyong taon kasama ang Milky Way. Ganun kalayo nun. Ang ating katawan, kailangan din ng movement para hindi agad tamaan ng COVID. Amen? Galaw-galaw nang hindi pumanaw. Amen? Ang ating mga buto ay design talaga yan para gumalaw, kaya may mga joints eh. Lulutong ang mga buto kapag hindi gumagalaw. Amen? Igalaw ang katawan, igalaw. Di ba may kantang ganon si Bong Navarro? Pastor, lockdown, paano makaka-exercise? The best na panglaban sa COVID exercise para lumakas ang immune system. Because we are created to move. Yung iba naman, exercise. Tapos, walang rice dapat. Yung iba naman, exercise, tapos ang daming rice. Munting rice lang. Exercise kakain. Kahit naka-lockdown, marami kang time para magpuri, sumigaw, sumayaw, umawit sa Panginoon. Because it is a form of exercise din. Di ba? Psalm 150 verse 6, anong sabi? Let everything that has breath, anong Tita Maria? Praise the Lord. Amen. Ulit. Let everything that has breath, praise the Lord. Amen. Grabe yun. Kaya ngayon, kung humihinga ka pa, purihin mo ang Diyos. Amen? Yan, parang gumalaw ang katawan. In Psalm 34, verse 1 to 3, I will praise the Lord no matter what happens. Wow! I will constantly speak of His glories and grace. I will boast all His kindness to me. Let all who are discouraged take a heart. Let us praise the Lord together and exalt His name. Ganda no? Alam nyo kung bakit? Kung hindi natin gagawin ito ang sinabi ni Jesus. Sa Luke chapter 19 verse 40, I tell you, He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Grabe. Ibig sabihin, pag hindi ka nagpuri sa Diyos, maging mga bato, iiyak at magpupuri sa Diyos. Kaya ngayon na, this is the right time. Hindi problema yung na-stuck ka dyan sa bahay, basta mahalaga gumagalaw ka. Kung hindi tayo magpupuri, maging mga bato, magpupuri. Kung yung shell nga o yung suso, yung pagong, amen, na hinuhuli namin sa ilog nila Kuya Marlo nung araw, sa Santa Brida, yung mga suso, mabagal silang lumakad, pero they keep on moving. Kahit hanggang ngayon, kumikilos sa Diyos. Kahit hindi mo pa nararamdaman, hindi mo pa nakikita, He is moving. Kahit sa ating bansa, siya ay kumikilos. Amen? Hindi nyo pa nahahalata. Padami yung COVID. But He is in control of everything. Hinihintay niya ang tao to turn around para bumalikwas sa pagkakatulog at magising at humarap sa Diyos. Because God is a God of movement. Alam niyo, sakit ngayon ng maraming tao. Hindi naman COVID eh. Hindi yan malala. Alam niyo malala, yung stuckness, yung you are unable to move or progress. Pero ang utos ni Jesus, go and make disciple. Kaya ang pangalan ng ating church, ng ating church is Church on the Go eh. Amen? Church on the Go. Bakit go ng go? Kaya ang pangalan ng aming mga anak, Red, Set, and Go. And preach the gospel. Yan, may kadugsong yun eh. Amen? Kaya mula nung nag-lockdown, kailanman di tayo nagsara. Ang church natin hindi nagsara kailanman. Mula nung nag-lockdown nung March 9 ng 2020. Mas lalo tayong lumago, mas lalo tayong bilis ng Panginoon. Hindi tayo kayang pigilin ng kahit anong variant, kahit umabot pa yan hanggang Z. Dahil sabi nila, from A to Z daw yan eh, ang variant. But in the name of Jesus, di tayo kayang pigilan ng pandemya para hindi natin purihin ang Diyos.
Because everything that has breath is Praise the Lord. Amen. Sabi ng ating pinag-aaralan sa Acts chapter 3, lame man from birth. Ang mamang ito ay namamalimos at siya ay crippled o kaya ay hindi makalakad ng buong buhay niya. Hindi man lang niya ma-access yung madaluyan siya nung presence, nung beautiful gate. Samantalang ang lapit-lapit niya na sa temple. Mabuti na lang. Etong good news. Etong good news. Dumating si Peter and John, full of the Holy Spirit. Hindi lang physically lame from birth ang mamang ito. Siya rin ay spiritually lame from birth. Tayong lahat ay merong spiritually lame nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoong Yesus. Sabi kasi ng Romans chapter 3 verse 23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala naman nagturo sa atin na school o university na maging chismosa at chismoso, pero tingnan nyo, walang class 101 na nag-training sa atin na maging ma-pride. Walang nagturo sa conference sa atin na maging selfish. Walang nagturo sa atin na maging sinungaling. Walang nagturo sa atin maging tamad. Wala naman nagturo sa atin na maging maramot. It's automatic. Why? Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero salamat sa Panginoon. Yung likas nating kapansanan, physically or spiritually, salamat sa Panginoong Yesus, tinubos niya tayo sa lahat ng yan sa cross ng Kalbaryo. Amen. Kasalanan ng ating spiritual na at maging ng ating laman. Pansinin natin ang lalaking ito. Lahat namang gumagana sa kanya. Ang kanyang brain gumagana, ang kanyang puso gumagana ang kanyang kamay, ang kanyang bibig gumagana pa naman. Tanging paalang niya ang crippled. Everything else work. Isa lang ang issue sa buhay ng lame na to. Pero naapektuhan ang kanyang relationship sa Diyos, sa kapwa, sa kanyang economy, kanyang emosyon, kanyang mental aspeto, ng kanyang finances, ng kanyang kagalakan sa buhay. Naapektuhan yung kanyang entire life because of stuckness. COVID lang yan. Hindi makapagpa-stuck sa atin yan. Sabihin mo sa katabi mo, no one can stop us. Buhay pa naman tayo. May kamay, may paa, may bibig para magpuri sa Diyos. Di tayo pwedeng pigilan ng kahit anumang kalagayan sa buhay. May paraan para purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Psalm 33:11-12, you have turned my mourning into dancing for me. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy, that my soul may sing praises to you and not be silent. Oh, di ba? O Lord my God, sabi ng psalmist, I will give thanks to you forever. Kaya kung humihinga ka ngayong umagang ito, praise Him. Shout unto God with a voice of triumph, because your mourning will turn into dancing. And your sadness into joy. Just praise Him. Right now, just praise Him. Purihin mo ang Diyos. Kulitin natin si Lord sa pamamagitan ng ating pagpupuri. Huwag tayong tumigil hanggat hindi nadudurog lahat ng virus, hanggat hindi napupulbos ng kanyang makapangyarihang pangalan ng lahat ng virus sa buong mundo. The name above all name. His name is Jesus. There is power in His name. Amen. Kaya pag sobra ka ng stuck sa bagay, na para bang yun na lang ang mundo mo, kagaya ng lalaking ito, just imagine 40 years na stuck siya. Mabuti na lang dumating si Peter and John. After 40 years of being locked down, after 40 years of being stuck, after 40 years of being, yun lang ang mundo niyang ginagalawan. After 40 years na walang pag-asa, na walang sigla kanyang buhay. After 40 years na limitado ang kilos niya. After 40 years na paulit-ulit, araw-araw yun na lang kanyang ginagawa. 40 years na sobrang boring ang buhay niya. Narito si Peter and John, full of the Holy Spirit. Ganyan din tayo minsan hanggang ngayon. Hindi ka pa rin makamove on sa jowa mo na may jowa ng iba. Kaya kumakanta ka na lang ng yung bet mo may jowa na, move on ka na. Yung bet mo may jowa na, move on ka na. Yung bet mo may jowa na, bakit umaasa pa? Di na yun, babalik pa, move on ka na. Yan. Here's Peter and John, binigyan siya ng attention. Then Peter said, look at us. This statement reflects confidence. Sino po ako para bigyan nyo ng pansin? Sagot ng layman. O ikaw nga, sabi ni Peter. Ikaw ang binibigyan namin ng pansin. Tayo kaya bigyan tayo ng atensyon. Anong maramdaman natin? Nung tayo binigyan ng atensyon ng Diyos, ng pansin ng Diyos,
nagkaroon ng direksyon, nagkaroon din tayo ng ating buhay, nagkaroon din tayo ng mataas na expectation sa Panginoon. Bagamat sinabi ni Peter na wala siyang pera, sinabi niya pa rin sa lalaki, kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. Most of the people making withdrawal when they don't see the benefit. Maraming tao, imbitahan ka lang dahil may mahihita sa iyo eh. Yan ang masakit na katotohanan ng buhay. They only invite solution, they don't invite problems. Kaya inunahan na ni Peter etong lalaking ito. Sabi ni Peter, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Pagkatapos ay gumaling ang kapansanan ng lalaking ito at and then he was walking and jumping and praising God. That's why today you have an amazing amount of opportunities to move your life into God's direction. Ang mahalaga ngayong umaga, what do you have? What do you have? If you have Jesus, as good as cash yan. Ibinigay ni Peter ang mas mahalaga pa sa barya, mas mahalaga pa sa hinihingi ng lalaking ito. Alam niyo naman, yung iba nga, pera lang meron sila, pero ikaw na nanonood ngayon, meron kang Jesus. Again, what do you have? Because when you have Jesus, you always have a treasure to give. And there's power in the name of Jesus. Peter dropped a name, the name above all name. Minsan pa nag-drop tayo ng name, no? Pag nag-name dropping tayo, hindi naman talaga kilala tayo, mapapahiya lang tayo. Kilala ko si ganito, kilala ko si mayor, dikita ko kay president, sasabihin, who you? Pinuntahan akong politiko sabi sa akin, siya kilala ko, ikaw hindi. Mapahiya ako But Peter dropped the name. His name is Jesus. Sabi mo sa katabi mo ngayong umaga, dikit ako kay Jesus. Sabi ni Peter, ang pangalan na kilalang-kilala tayo mula ulo hanggang paa. Ang pangalan na mahal tayo hulabas unconditionally. Ang pangalan na kayang magpagaling na may mga sakit. Ang pangalan na kayang bumuhay ng patay. Ang pangalan na kayang ibigay ang lahat ng ating pangailangan. Ang pangalan na hindi tayo iiwan o pababayaan man. Because there's power in the name of Jesus. Mamili ka. You will get stuck or you will get up and move on. Hindi ka iniluwal ng nanay mo sa mundong ito para ma-stuck, matrap, makot, o ma-snared sa ganyang kalagayan. Dahil si Lord, hindi naman siya nanatiling nakalibing. He is risen. He is alive. God did not create you to be stuck at mabuhay ng walang kabuhay-buhay. Stuckness lives in the past, but grace lives in the future. Sabihin natin ngayong umaga, I don't want to get stuck. Sabihin mo sa katabi mo, I don't want to get stuck. I will get up. I will get up. Sabihin mo sa sarili mo, get up and move. In the name of Jesus of Nazareth. God bless us all. Tayo po'y mag-pray. Heavenly Father, thank you, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the name above all names, whatever situation that we have today, Lord, even this time during the time of pandemic, we will not get stuck, Lord God, because we have a God that move, Lord God, in every aspect of our lives. Lord, mag-move ka sa amin ngayong umagang ito. Kumilos ka, Holy Spirit. Lord, gisingin mo kami. Gisingin mo yung natutulog naming mga spirituality na parang pakiramdam namin na stuck na kami because of COVID. But this time, Lord, we offer our lives to you, Lord God, not to be stuck, but to have a great opportunity to move. Lord, everything, Lord God, ng buhay namin. Habang kinakausap nyo kami ngayong umaga, hayaan mo mag-move ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, because you are God of movement. You are the God of miracle. Because the miracle is in the movement.
Lord, kahit nasa bahay lang kami, Lord, magpupuri kami, sasayaw kami, mag-worship kami, Panginoon. Lord, mag-evangelize kami through social media. Lord, mag-online, mag-virtual kami. Gagamitin namin ang lahat ng mga tools, mga equipment, ngayong mga high-tech na technology just to move and not to be stuck. Gawin mo kami mga disciple mo, Panginoon, na hindi kayang pigilan ng kahit anong kalagayan sa buhay. We will move and move and move and go and go and go, Lord God. Because ahead of us, nandiyan kayo. In the name of Jesus of Nazareth, the name above all name, ang kasama namin. Salamat po, Panginoon. Lahat, Panginoon, na-stuck, maging utak, mga nai-stuck yung aming na kinakalawang na dahil sa tagal ng lockdown. Yung aming pong mga physical, Lord God, even our physical aspect, Lord God, in every area ng buhay namin, ayaw namin ma-stuck at malimit lang kami sa mga gagawin ng kaaway sa amin. Kundi, Lord, again, bigyan nyo kami ng perspektibo that we can move. We can move and move, Lord God. We worship you, dancing and walking and leaping with joy, Lord God. And jumping, oh God, with joy in our hearts. Salamat po, Panginoon. We will not get stuck, Lord God, because you are the God that move in our lives. In Jesus' name, amen, amen, and amen.